Si Sophie ay dating isang maganda at mayabang na prosecutor na lumalaban sa korupsyon. Taglay niya ang kumpiyansa at karisma na para bang siya talaga ang pangunahing bida sa sarili niyang kwento. Ngunit matapos ang isang hindi inaasahang aksidente na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang alaala, biglang nagbago ng husto ang kanyang buhay at naging isa siyang simpleng babaeng probinsyana na sanay sa hirap at trabaho. Nang magising si Sophie sa isang hindi pamilyar na silid, napansin niya ang makulay at makalumang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Litong-lito niyang inisip kung pamana pa ba yon ng kanilang pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Nang malaman niyang bagong bili lamang pala ang kumot, napaisip pa siya kung talagang gumastos ang isang tao para lamang maiuwi ang ganoong klaseng bagay. Bago nangyari ang lahat, aksidenteng nasaksihan ni Sophie ang pakikipagsabwatan ng mayor sa isang grupo ng mga tusong negosyante. Dahil dito, naging malaking sagabal siya sa kanilang mga plano. Agad na inutusan ni Victor ang kanyang tauhang si Manuel na patayin si Sophie. Ngunit nang makita ni Manuel ang napakagandang mukha ng babae, palihim niyang binago ang kanyang plano. Upang tuluyang maitago ang katotohanang buhay pa si Sophie, sinira ni Manuel ang mga fingerprints sa lahat ng 10 daliri nito bago palihim na dalhin ang babae sa ospital. Ipinaliwanag ng doktor na malamang ay may dissociative amnesia si Sophie, isang kondisyon kung saan maaaring makalimutan ng isang tao ang lahat, pati sariling pangalan at trabaho. Labis itong ikinagulat ni Sophie. Para siyang naging bida sa isang drama, ngunit hindi tulad sa telebisyon, wala man lang siyang taong katabi na maaari niyang tanungin kung sino siya. 2 linggo na pala mula nang matagpuan siyang walang malay sa gilid ng isang liblib na kalsada. Nasira ang kanyang mga fingerprint kaya hindi matukoy ng mga pulis ang kanyang pagkakakilanlan. Wala ring nakuhang impormasyon mula sa mga security camera, damit o sapatos niya. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung sino siya at kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ng doktor na kung hindi babalik ang kanyang alaala, maituturing siyang isang taong walang matukoy na pagkakakilanlan at maaaring dalhin sa isang pasilidad ng gobyerno matapos siyang makalabas ng ospital. Ayaw tanggapin ni Sophie ang ganoong kapalaran. Araw-araw niyang pinag-aralan ang sarili sa salamin, umaasang may makikitang palatandaan tungkol sa kanyang nakaraan. Para sa kanya, ang pinakanakakatakot ay hindi lamang pagkawala ng alaala, kundi ang pagkawala ng lahat ng ebidensyang nagpapatunay kung sino siya. Habang sinusuri ang sarili, napansin niyang maganda siya, kaakit-akit ang pangangatawan, at mayroon pang hubog na abdominal muscles. Napaisip tuloy siya kung bakit hindi siya naging sikat na personalidad. Kung artista sana siya, matagal na sana siyang nakilala ng ibang tao. Matapos ang 1 linggo sa ospital, naisip ni Sophie na baka maibalik ng matinding stimulation ang kanyang alaala. Dahil dito, gumawa siya ng ilang padalos-dalos at mapanganib na pagtatangka na ikinatakot ng mga kasama niya sa silid. Matapos mawalan muli ng malay, sinabi ng ibang pasyente na may lalaking dumating at nagpakilalang boyfriend niya. Tuwang-tuwa si Sophie, lalo na nang ilarawan ng matatandang babae ang lalaki bilang matangkad at guwapo. Akala niya ay malapit na niyang malaman ang tunay niyang pagkatao. Ngunit ang gwapong lalaking nakita niya ay apo lamang pala ng isang pasyente. Hindi nagtagal, sinabi ng nurse na dumating na ang lalaking naghahanap sa kanya. Nang pumasok ito, agad na nawala ang ngiti ni Sophie. Ang lalaki ay si Manuel, makapalang balbas, gusgusin, at tila walang pakialam sa sariling hitsura. Kahit wala ng alaala si Sophie, nanatili ang mataas niyang pamantayan at likas na pagmamataas bilang dating elitistang prosecutor. Kaya hindi niya matanggap na isang simpleng lalaking probinsyano ang Diumanoy boyfriend niya. Gayunpaman, mariing iginiit ni Manuel na magkasintahan sila. Upang kumbinsihin siya, gumawa ito ng peking pagkakakilanlan para kay Sophie. Sinabi niyang Sophie ang pangalan niya, 33 taong gulang, at nagtatrabaho sa isang paggawaan ng candy. Si Manuel naman daw ay boxing coach, 2 taon na silang magkasintahan at magkasama silang nakatira. Tuluyang nadismaya si Sophie sa napakasimple niyang Diumanoy buhay. Hindi niya maisip kung paano pumayag ang isang babaeng katulad niya sa ganoong ordinaryong pamumuhay. Bilang patunay, inilabas ni Manuel ang litrato nilang dalawa. Ngunit dahil wala siyang maalala tungkol sa nakaraan, hindi sapat para kay Sophie ang isang litrato na maaari namang inedit lamang upang paniwalaan ang lahat ng sinasabi ni Manuel. Nang hinga ni Sophie ng karagdagang ebidensya si Manuel, sinabi nitong 3 linggo na siyang naghahanap sa kanya, ngunit nawala ang kanyang cellphone, kaya litrato lamang nilang dalawa ang natitirang patunay. Napansin naman ni Sophie ang gusgusin nitong hitsura at makapal na balbas. Nagdahilan si Manuel na nasiraan ang kanyang sasakyan at naging abala siya sa paghahanap kaya wala siyang panahong ayusin ang sarili. Nang hilingin ni Sophie na makontak ang kanyang pamilya, sinabi ni Manuel na lumaki siya sa isang orphanage. Wala rin siyang cellphone, katrabaho o ibang kakilala na maaaring lapitan dahil nangangarap lamang daw siyang maging online writer. Sa madaling salita, si Manuel lang ang maaari niyang sandalan. Bagamat maraming butas ang kwento ni Manuel, ang totoo ay ginagawa niya yon upang protektahan si Sophie. May mga taong naghahanap sa babae upang patayin siya, kaya gumawa si Manuel ng peking pagkakakilanlan upang maitago ito. Hindi pa rin makapaniwala si Sophie na ganoon kasimple ang kanyang buhay. Ngunit maging ang direktor ng ospital ay naniwalang boyfriend niya si Manuel dahil alam nito ang eksaktong lokasyon, hugis, at kulay ng birthmark sa puwitan ni Sophie. Isang pribadong detalyeng mahirap ipaliwanag kung hindi sila malapit sa isa't isa. Nang igiit ni Sophie na hindi siya maaaring basta ibigay sa isang estranghero, sinabi ng doktor na maaari siyang manatili, ngunit darating ang mga pulis upang dalhin siya sa pasilidad ng gobyerno. Agad na sinuri ni Sophie ang kanyang birthmark at nagulat ng eksaktong tumugma ito sa paglalarawan ni Manuel. Dahil ayaw niyang mapunta sa pasilidad, napilitan siyang pansamantalang tanggapin ang pagkakakilanlang ibinigay nito.
Ngunit muli siyang nadismaya nang makita ang mga damit na di umano'y dati niyang isinusuot. Para sa mapiling panlasa ni Sophie, mukha lamang iyong murang damit ng matatandang namamalengke. Isinakay siya ni Manuel sa isang maliit at lumang truck. Umaasa pa si Sophie na baka marangyang apartment sa Seoul ang kanilang tahanan, ngunit dinala siya nito sa isang liblib at simpleng lugar sa probinsya. Hindi lamang kahirapan ang ikinadismaya ni Sophie. Bilang dating elitistang prosecutor, sanay siyang may mataas na katayuan at kontrol sa sariling buhay. Ngayon, kailangan niyang umasa sa ibang tao para malaman kung sino siya. Pagdating nila, sinalubong sila ng 3 babaeng probinsyana. Nauna nang sinabi ni Manuel sa mga taga roon na 2 taon ng tahimik at halos hindi nakikisalamuha si Sophie, kaya walang tunay na nakakakilala sa kanyang mukha. Kahit nawala ang kanyang alaala, nanatili ang pride, tapang, at dominanteng personalidad ni Sophie. Nang mapansin niyang pinagmamasdan siya ng mga babae, agad niya silang tinitigan ng masama hanggang sa sila naman ang kinabahan. Sa paggawaan ng candy, sinubukan ni Sophie na kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan kay Helen. Tinanong niya kung dati ba siyang nagtatrabaho roon at kung boyfriend niya talaga si Manuel. Ngunit panay ang tingin ni Helen kay Manuel bago sumagot. Naghinala si Sophie, ngunit ipinaliwanag ni Manuel na mula North Korea si Helen at may kondisyon itong dahilan kung bakit hindi siya makapagsalita. Nakakarinig, nakakaunawa at nakakabasa naman ito. Sinubukan din ni Sophie na magtanong kay Lola Rose, ngunit napakasungit nito at mas mataray pa sa kanya, kaya wala rin siyang nakuhang malinaw na sagot. Sa kabila nito, nanatili ang mapanuring pag-isip ni Sophie bilang prosecutor at patuloy siyang naghanap ng butas sa kwento ni Manuel. Pagdating nila, biglang nagsimulang tahulan ng isang aso si Sophie na parabang isa siyang ganap na estranghero. Agad itong itinuro ni Sophie at sinabi kay Manuel na malinaw na patunay iyon na hindi pa siya kailanman tumira roon. Ngunit kaswal lamang na ipinaliwanag ni Manuel na hindi naman nila alaga ang aso. Isa lamang daw yon sa mga aso sa baryo na mahilig gumala kung saan-saan. Pagpasok nila sa bahay, lalo lamang naghinala si Sophie. Tiningnan niya ang buong paligid at halos hindi makapaniwala sa napakapangit na panlasa ni Manuel. Wala ni isang bagay sa loob ng bahay ang pakiramdam niya ay bagay na pipiliin niya para sa sarili. Dahil dito, tinanong niya si Manuel kung paano raw sila nagkakilala at nahulog sa isa't isa. Ayon kay Manuel, nagkita sila sa kabundukan nang matakot si Sophie sa mga palaka at siya ang sumagip dito. Pagkatapos noon, si Sophie daw ang patuloy na humahabol sa kanya hanggang sa kalaunan ay naging magkasintahan silang dalawa. Agad siyang pinutol ni Sophie. Sinabi nitong siguradong nagbibiro lamang si Manuel dahil kung mayroon mang humabol sa kanilang dalawa, tiyak na si Manuel ang humabol sa kanya at hindi ang kabaligtaran. Sinabihan pa niya itong tumigil na sa pagkukwento bago pa siya atakihin sa puso dahil sa katawa-tawang love story nito. Kalaunan, umalis si Manuel at nagtungo sa kanyang boxing training. Pagdating doon, tinanong siya ng malapit niyang kaibigan at trainer kung nagawa ba niyang maiuwi si Sophie. Sumagot si Manuel na oo, ngunit inamin niyang hindi naniniwala si Sophie sa kahit anong sinasabi niya. Higit sa lahat, pinaalalahanan niya si Hong na walang sinuman ang maaaring magsabi kay Sophie ng katotohanan dahil mas mapanganib ang tunay na sitwasyon kaysa sa anumang naiisip nito. Ang totoo, hindi nagtatrabaho si Sophie sa isang tofu shop. Isa talaga siyang prosecutor at bago siya mawalan ng alaala, palihim siyang nag-imbestiga upang makakuha ng ebidensya laban sa criminal organization na konektado mismo kay Manuel. Habang isinasagawa ang operasyon, palihim na ni-record ni Sophie ang mga kriminal. Nang matuklasan ng mga ito ang kanyang ginawa, hiningi nila ang relo na ginamit niya sa pagre-record at sinubukan pa siyang suhulan kapalit nyon. Ngunit tumanggi si Sophie. Mariin niyang sinabi na hindi nila siya mabibili gamit ang kanilang maruming pera. Nang subukan niyang umalis, sinalakay ng mga miyembro ng gang ang kanyang sasakyan at binasag iyon, kaya napilitan siyang mag-ipon ng lakas at tumakas. Ang pinakamalaking revelasyon ay kabilang din pala si Manuel sa gang na yon. Nauna na niyang isumite ang kanyang resignation dahil gusto na niyang tuluyang talikuran ang ganoong klaseng buhay. Ngunit pumayag lamang ang kanyang boss sa isang kondisyon. Kailangan munang tapusin ni Manuel ang isang huling misyon. Inutusan siyang patayin ang isang babaeng prosecutor na palihim na nakakuha ng ebidensya laban sa kanila at nagtatangkang pabagsakin ang kanilang organisasyon. Tinanggap ni Manuel ang utos nang hindi man lamang tinatanong kung sino ang prosecutor. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang dukutin at bugbugin ang babae. Akala niya ay isa lamang itong huling trabaho bago niya tuluyang talikuran ang organisasyon. Ngunit nang sa wakas ay dumating siya upang makita ang nahuling prosecutor, natigilan siya. Ang babaeng nasa harapan niya ay si Sophie, isang taong kilala niya mula pa noong kanilang kabataan. Sa sandaling malaman ni Manuel kung sino talaga ito, nagbago ang lahat. Nagpasya siyang siya mismo ang magliligtas kay Sophie. Humingi siya ng tulong kay Hong, isinakay si Sophie sa sasakyan at dinala ito sa isang liblib na lugar. Pagkatapos, pinalabas niyang patay na ang babae sa pamamagitan ng pagpapasabog sa isa pang sasakyan at pagkuha ng video na tila nasa loob si Sophie nang sumabog iyon. Ipinadala niya ang video sa kanyang boss bilang patunay na natapos na niya ang misyon. Pagkatapos noon, palihim na binantayan ni Manuel si Sophie habang nananatili ito sa ospital. Bago pa kumalat ang balitang buhay ang babae, sinadya niyang sirain ang mga fingerprint nito upang hindi matukoy ng mga otoridad ang tunay nitong pagkakakilanlan. Pagkatapos, gumawa sila ni Hong ng peking kwento na boyfriend siya ni Sophie at nagplanong itago muna ang babae sa baryo hanggang sa tuluyang bumalik ang alaala nito. Nang makauwi si Manuel kalaunan, nakita niyang naghihintay sa kanya si Sophie habang kahina-hinalang nakatitig sa kanya. Agad siyang kinabahan at tinanong kung bumalik na ba ang alaala nito.
Sinabi ni Sophie na hindi pa, ngunit may mas mahalaga siyang natuklasan. Hindi pala siya natatakot sa mga palaka. Dahil sinabi ni Manuel na nagsimula ang buong love story nila nang matakot si Sophie sa mga palaka at siya ang sumagip dito, malinaw para kay Sophie na may problema sa kwento nito. Matigas namang iginiit ni Manuel na totoong nangyari iyon at sinabing nasa kanya na kung maniniwala siya o hindi. Nang ikwento ni Manuel kay Hong ang nangyari, natawa lamang ito at sinabing may sapat na dahilan si Sophie para hindi maniwala sa kanya dahil ang kwento niya ay parang isinulat lamang ng isang bata. Sinabi ni Hong na kung gagawa rin lamang siya ng peking love story, dapat man lang ay gawin niya itong kapanipaniwala. Pagkatapos, nagtanong si Hong ng maseryosong bagay. Bakit handang ipagsapalaran ni Manuel ang sariling buhay at kalabanin ang isang buong kriminal gang para lamang kay Sophie? Doon ipinaliwanag ni Manuel na mas malalim ang nakaraan nilang dalawa kaysa sa alam ni Hong. Noong mas bata pa sila, minsang nawala ni Manuel ang isang mahalagang boxing medal. Si Sophie ang nakahanap niyon at nagbalik nito sa kanya. Pagkalipas ng mga taon, 8 taon bago ang kasalukuyan, muli silang pinagtagpo ng tadhana. Katatapos lamang noon ni Manuel sa isa na namang misyon para sa gang. Pinauwi niya muna ang kanyang mga tauhan upang bumili ng maiinom habang naglakad siyang mag-isa. Nagkataong nakita ni Sophie ang ilang gangster na naghahanda upang salakayin si Manuel habang nag-isa ito. Dahil inakala niyang isa lamang itong ordinaryong lalaking nasa panganib, agad siyang kumilos upang tumulong. Sumakay si Sophie sa isang motorsiklo, kumuha ng laruang baril at gumawa ng sapat na kaguluhan upang malito ang mga umaatake. Pagkatapos, hinila niya palayo si Manuel at tinulungan itong makatakas. Matapos silang makalayo, binalaan niya si Manuel na mag-ingat dahil maraming mapanganib na gang sa lugar. Ang problema lamang, halos ubos na ang gasolina ng motorsiklo. Kaya matapos iligtas si Manuel, napilitan si Sophie na manatili kasama nito hanggang kinaumagahan upang makahanap sila ng gasolina. Habang magkasama sila noong gabing iyon, ginamot ni Sophie ang sugat sa kamay ni Manuel at pagkatapos ay walang tigil na nagkwento tungkol sa sarili niyang buhay. Sinabi niyang lumaki siya sa isang orphanage, ngunit naniniwala siyang minahal siya ng kanyang ina dahil binigyan siya nito ng napakagandang pangalan. Ikinuwento rin ni Sophie na nag-aaral siya ng batas at nangangarap na maging prosecutor balang araw. Dahil kaarawan niya ng gabing iyon, hiniling niya kay Manuel na magpakuha silang dalawa ng litrato upang magkaroon siya ng alaala ng araw na iyon. Iyon mismo ang litrato na kalaunan ay ipinakita ni Manuel sa kanya sa ospital matapos siyang mawalan ng memorya. Halos buong gabi ay walang tigil na nagsalita si Sophie tungkol sa sarili at naikwento kay Manuel ang halos lahat ng detalye tungkol sa kanyang buhay. Nang sumikat na ang araw, pinasalamatan siya ni Manuel dahil sa pagliligtas sa kanya. Nangako rin ito na kung magkikita silang muli balang araw, babawi siya at gagantihan ang kabutihang ginawa ni Sophie. Lumipas ang maraming taon at muli silang pinagtagpo ng tadhana. Ngayon, tinutupad na ni Manuel ang pangakong iyon. Maging si Hong ay hindi maintindihan kung bakit tila paulit-ulit na pinagdurugtong ng tadhana ang buhay ng dalawang ito. Kalaunan, pinuntahan ni Manuel ang lugar kung saan nananatili si Sophie at inanyayahan itong kumain ng almusal. Ngunit tumanggi si Sophie dahil hindi pa rin siya naniniwalang boyfriend niya talaga si Manuel. May bahagi pa nga sa kanya na nag-aalalang baka dinukot lamang siya nito. Hindi naman siya pinilit ni Manuel. Sa halip, iniwanan niya si Sophie ng pera at sinabing bumili na lamang ito ng sarili niyang pagkain kung talagang hindi siya pinagkakatiwalaan nitong makisalo sa kanya. Pagkatapos, ipinaliwanag niyang mayroon siyang mahalagang pupuntahan at hindi rin niya maaaring iwanang ganap na mag-isa si Sophie. Kaya inayos niyang samahan muna ito ng asawa ni Hong habang nagtutungo siya sa headquarters ng gang. Pagdating doon, opisyal na ibinalik ni Manuel ang kanyang mga kagamitan at sinabi sa kanyang boss na tuluyan na siyang aalis sa organisasyon at babalik sa boxing. Samantala, lalo namang nag-aalala ang mga kasamahan ni Sophie sa prosecutor's office dahil 3 linggo na ang lumipas nang walang anumang balita tungkol sa kanya. Alam nilang iniimbestigahan niya ang isang napakadelikadong kriminal gang bago siya mawala, kaya natatakot silang may masamang nangyari sa kanya. Habang patuloy siyang hinahanap ng kanyang mga kasamahan, walang kamalay-malay si Sophie na isa talaga siyang prosecutor. Sa halip, abala siya sa pakikitungo sa asawa ni Hong na paulit-ulit na iginigiit na malapit silang magkaibigan kahit hindi iyon pinaniniwalaan ni Sophie. Kalaunan, hiniling ni Sophie na dalhin siya nito sa isang psychiatrist upang maayos na mabantayan ang kanyang kondisyon habang hinihintay niyang gumaling ang kanyang mga fingerprint. Isinakay siya ng asawa ni Hong sa isang napakalumang sasakyan na mukhang dapat ay matagal nang tumigil sa pag-andar. Habang papunta sila sa klinik, biglang pumutok ang isa sa mga gulong. Iniwan muna ng asawa ni Hong si Sophie sa gilid ng kalsada habang nagpapaayos ito ng sasakyan. Maya-maya, nagsimulang umulan kaya bumili si Sophie ng payong upang hindi mabasa. Habang naglalakad, nakatagpo siya ng isang lalaki na nagkataong papunta rin sa parehong klinik. Tinanong siya nito kung maaari silang magsabay sa ilalim ng payong dahil ayaw nitong bumili ng sarili nitong payong. Pumayag si Sophie dahil inakala niyang simpleng pagtulong lamang iyon sa isang taong nangangailangan. Ngunit halos agad din niyang pinagsisihan ang pagiging mabait. Nang dumaan ang isang sasakyan at tumalsik ang tubig papunta sa kanila, walang kahihiyang ginamit ng lalaki si Sophie bilang panangga upang hindi ito mabasa. Dahil dito, nanatiling tuyo ang lalaki habang basang-basa naman si Sophie. Galit na galit siyang sinabihan ni Sophie na lumayo sa kanya bago pa siya sumigaw at makatawag ng pansin ng lahat. Ngunit nang makarating si Sophie sa klinik, isang hindi kanais-nais na sorpresa ang naghihintay sa kanya. Ang nakakainis na lalaking nakasabay niya sa kalsada ang psychiatrist na sadya niyang pinuntahan. Ikinuwento ni Sophie ang lahat ng nangyari mula nang magising siyang walang alaala.
Gayunpaman, tumanggi ang doktor na opisyal siyang gamutin dahil wala siyang anumang identification at hindi man lamang niya mapatunayan kung sino talaga siya. Iginiit ni Sophie na posible siyang dinukot at ang hindi pagpansin sa kanyang sitwasyon ay maaaring mga hulugan ng pagpapabaya sa isang posibleng krimen. Ngunit hindi pa rin nagbago ang isip ng doktor. Sinabi nitong bago siya maayos na matulungan, kailangan muna niya ng kahit isang tao na independenteng makapagpapatunay sa tunay niyang pagkakakilanlan. Samantala, patuloy pa rin sa paghahanap sa mga ospital ang mga kasamahan ni Sophie. Kalaunan, natuklasan ng isa sa kanila na may isang kalapit na ospital na kamakailan lamang ay tumanggap ng isang babaeng hindi matukoy ang pagkakakilanlan at tugma ang itsura sa deskripsyon ni Sophie. Mabilis na nagtungo roon ang kasamahan ni Sophie at kinumpirma ng babaeng nakasama niya sa silid ng ospital na talagang naroon nga si Sophie. Sa kasamaang palad, nakaalis na si Sophie kasama ang isang lalaking nagpakilalang boyfriend niya. Naalala rin ng babae na boxer ang lalaki, bagay na halata raw sa paraan ng pananamit nito. Habang sinusundan ng kasamahan ni Sophie ang bagong impormasyong iyon, sumama naman si Sophie kay Grace upang bumisita sa isang manghuhula, umaasang baka may masabi ito tungkol sa nakalimutan niyang nakaraan. Ngunit mabilis na napagtanto ni Sophie na nag-imbento lamang ng kung ano-anong kwento ang babae, kaya tumanggi siyang magbayad. Habang nagtatalo sila, hindi sinasadyang nabasag ni Sophie ang isa sa mga estatwa ng manghuhula. Agad siyang siningil ng babae para sa pinsala at dumating naman si Manuel sa tamang oras upang ayusin ang sitwasyon. Nangako si Manuel na babayaran niya ang nasira at saka isinama si Sophie palabas. Habang pauwi sila, biglang nasira ang sapatos ni Sophie. Pinaupo muna siya ni Manuel sa labas habang bumibili ito ng panibagong peres ng sapatos para sa kanya. Dahil sa sobrang pagod, nakatulog si Sophie at nakaranas ng isang nakakatakot na alaala. Nakita niya ang sarili na pinahihirapan habang may isang taong sadyang sinusunog ang mga dulo ng kanyang mga daliri. Nagising siyang taranta ng hawakan ni Manuel ang kanyang balikat. Lubhang natakot at nanginig si Sophie. Inamin niyang hindi niya nararamdamang ligtas siya. Higit sa lahat, natatakot pa rin siya kay Manuel dahil sa kaibuturan ng kanyang isip ay hindi pa rin niya kayang paniwala ang boyfriend niya talaga ito. Tahimik namang sinabi ni Manuel na bibigyan niya si Sophie ng dahilan upang maniwala sa kanya. Lumuhod siya sa harapan nito at tinulungan siyang isuot ang bagong sapatos bago magkwento ng panibagong bahagi ng di umano'y love story nilang dalawa. Sinabi ni Manuel na nagustuhan niya si Sophie mula pa sa unang pagkakataong nakita niya ito. Ngunit pagkatapos ng una nilang pagkikita, hindi na niya ito muling nahanap at matagal niyang pinagsisihang hindi niya hiningi ang cellphone number nito. Sa halip na pilitin si Sophie na alalahanin ang isang relasyon na wala naman siyang maalala, iminungkahi ni Manuel na kalimutan muna nila ang nakaraan at magsimula na lamang ulit mula sa simula. Sa unang pagkakataon, tila lumambot ang puso ni Sophie sa sinabi nito. Pag-uwi nila, ipinagluto siya ni Manuel at sabay silang kumain. Doon unti-unting nagsimulang maging tunay na komportable si Sophie sa piling niya. Nang gabing iyon, hindi niya mapigilang isipin si Manuel. Kinabukasan, sinabi ni Manuel kay Sophie na dadalhin siya nito sa isang doktor na maaaring makatulong upang maibalik ang kanyang alaala. Nagulat si Sophie dahil nagsisimula na siyang mag-isip kung baka gusto talaga ni Manuel na manatiling nakabaon ang kanyang mga alaala. Pagdating nila sa klinik, nalaman ni Sophie na magkaklase pala noong kabataan sina Manuel at ang psychiatrist. Matapos pag-usapan ang kalagayan ni Sophie, inayos nilang sumailalim siya sa treatment 2 beses bawat linggo, simula sa ilang scans at medical tests. Habang palabas ng klinik, aksidenteng nauntog ni Sophie ang maliit na daliri ng kanyang paa sa pinto. Agad siyang nilapitan ni Manuel at tinangka pa siyang buhatin. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Sophie at pinaalalahanang maliit na daliri lamang ng paa ang nasaktan niya at hindi naman naputol ang buong binti niya. Pagkatapos noon, isinama siya ni Manuel upang mamili ng mga bagong damit dahil ang mga suot niya ay pinili lamang ni Grace at malayong malayo sa tunay na estilo ni Sophie. Masayang ginawang parang sariling fashion show ni Sophie ang buong tindahan. Sunod-sunod siyang nagsukat ng iba't ibang damit habang halos hindi maalis ni Manuel ang tingin sa kanya. Bumili rin si Sophie ng makeup at kinumbinsi si Manuel na bilhan siya ng cellphone upang muli siyang magkaroon ng koneksyon sa mundo sa labas. Kalaunan, binisita nila si Lola Rose at masayang ginamit ni Sophie ang bago niyang makeup dito. Nag-enjoy ang lahat sa simpleng sandaling iyon, lalo na si Manuel, na gumaan ang pakiramdam nang makita niyang unti-unti nang nagiging komportable si Sophie sa kanyang pamilya at sa buhay sa baryo. Ngunit sa ibang lugar, lalo namang nagiging mapanganib ang sitwasyon. Isang lalaking konektado sa pagkawala ni Sophie ang brutal na binugbog dahil patuloy pa rin itong hinahanap ang babae. Halos ipapatay na siya ni Victor, ngunit may ibinunyag itong mahalagang impormasyon. Hindi lamang pala ang recording mula sa relo ni Sophie ang ebidensyang nakalap nito. May isa pa itong ebidensya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nahahanap. Dahil dito, pinanatili siyang buhay ni Victor dahil maaaring maging mahalaga ang nawawalang ebidensyang iyon sa hinaharap. Samantala, walang kamalay-malay si Sophie sa panganib na unti-unting lumalapit sa kanya. Ginugol niya ang mga araw sa paglilibot sa baryo kasama si Manuel habang desperadong sinusubukan ang anumang bagay na maaaring makapagbalik sa kanyang alaala. Sinabi ni Manuel na mahilig daw siyang kumuha ng litrato noon. Kaya nagsimulang kumuha si Sophie ng mga larawan ng halos lahat ng bagay sa paligid niya. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ng mga kababaihan sa baryo habang pinag-uusapan kung paano unti-unting nagiging mas malapit ang dalawa. Kalaunan, sinabi ni Sophie kay Manuel na bumalik na ito sa trabaho dahil kailangang may kumita ng pera kung gusto pa nilang may makain. Nang maiwang mag-isa sa bahay, palipat-lipat siya ng channel sa telebisyon hanggang sa makakita ng advertisement tungkol sa isang salmon dish.
Dahil na curious, hinanap niya sa bago niyang cellphone ang restaurant na yon. Hindi niya inaasahang makakakita siya roon ng mga lumang litrato ng sarili kasama ang isang babaeng kaibigan. Agad niyang napansin ang isang bagay na kakaiba. Sa mga litrato, nakasuot siya ng mamahaling damit at may suot pang diamond ring. Ngunit wala ni isa sa mga mamahaling gamit na yon sa bahay ni Manuel. Dahil dito, mabilis na nagtungo si Sophie sa boxing gym ni Manuel upang humingi ng mga sagot. Ngunit bago pa siya makalapit, narinig niyang galit na kinukumpronta ng isang babae si Manuel tungkol sa kriminal nitong nakaraan. Sinabi ng babae na gangster si Manuel at binalaan itong lumayo sa talentadong anak niya dahil ayaw niyang lumaking katulad nito ang bata. Natigilan si Sophie. Biglang bumalik sa isip niya ang nakakatakot na eksena kung saan pinahihirapan siya at sinusunog ang kanyang mga daliri. Hanggang sa sandaling iyon, inakala niyang bangungot lamang ang nakita niya. Ngunit ngayong nalaman niyang totoong may koneksyon si Manuel sa mga kriminal, nagsimula siyang mag-isip kung baka tunay na alaala pala ang eksenang iyon. Dahil sa takot, umalis siya bago pa makapagpaliwanag si Manuel. Nagkataong nasalubong ni Sophie ang psychiatrist niya at agad niyang ikinuwento rito ang lahat. Inamin niyang nagsisimula na talaga siyang maniwala kay Manuel dahil sa kabila ng lahat ng kanyang pagdududa, hindi naman ito kailanman nagmukhang tunay na masamang tao. Ngunit ngayong alam na niyang nasangkot ito sa isang gang, natatakot siyang baka may kinalaman si Manuel sa kung anuman ang nangyari sa kanya. Habang nag-uusap sila, dumating si Manuel. Isang nurse sa klinik na kakilala rin ni Manuel noong high school ang agad na nagtanggol sa kanya. Sinabi nito kay Sophie na husgahan niya si Manuel batay sa kung paano talaga siya tinatrato nito. Tinanong siya kung minsan na ba siyang sinaktan ni Manuel o kung sadyang gumawa na ba ito ng anumang bagay upang saktan siya. Hindi makasagot si Sophie dahil wala naman itong ginawang ganoon sa kanya. Habang pauwi sila, kinumpronta ni Sophie si Manuel tungkol sa isa pang misteryo. Natuklasan niyang ibang pangalan ang nakalagay sa dati niyang social media account kaya tinanong niya kung bakit patuloy siyang tinatawag ni Manuel na Sophie. Ipinaliwanag ni Manuel na ang isa pang pangalan ay ibinigay sa kanya sa orphanage, samantalang ang pangalang Sophie naman ang orihinal na ibinigay ng kanyang biological mother. Ayon kay Manuel, hindi kailanman kinamuhian ni Sophie ang kanyang ina dahil sa pag-iwan nito sa kanya. Mas gusto rin daw ni Sophie ang pangalang ibinigay ng tunay niyang ina, kaya iyon ang patuloy na ginagamit ni Manuel sa pagtawag sa kanya. Pagdating nila sa bahay, agad na nagkulong si Sophie sa kanyang silid. Nagpadala siya ng mensahe sa babaeng kasama niya sa mga lumang litrato mula sa restaurant at desperadong naghintay ng sagot habang tuluyan niyang iniiwasan si Manuel. Kinabukasan, binigyan ni Manuel si Sophie ng isang flash drive na puno ng mga kanta at hiniling na dalhin iyon kay Lola Rose dahil may birthday celebration na gaganapin sa baryo. Pumunta si Sophie sa selebrasyon at iginiit ni Lola Rose na manatili siya roon at kumain kasama ng lahat. Nang pilitin ng isang tao si Sophie na kumain ng isang piraso ng pipino na ayaw niyang kainin, biglang may panibagong alaala na sumagi sa kanyang isip. Nakita niya ang sarili noong bata pa siya na pinipilit ng isang mas matandang babae na kainin ang pagkain ayaw niya. Sa sobrang gulat, napasigaw si Sophie. Nabahala ang lahat ng nasa party dahil pakiramdam nila ay napahiya sila sa harapan ng mga taga-baryo. Napahiya at nagalit si Sophie. Mariin niyang sinabi na ayaw niyang manatili sa isang lugar kung saan palagi na lamang siyang pinupunan ng lahat. Galit siyang umuwi, nag-impact ng kanyang mga gamit at umalis sa baryo upang tumuloy sa isang hotel. Kasabay nito, dumating ang isa sa mga dating kasamahan ni Manuel sa gang upang magtanong kung may alam siya tungkol kay Sophie. Mariing itinanggi ni Manuel na may alam siya kung nasaan si Sophie. Ngunit binalaan siya ng lalaki na kung sakaling itinatago niya si Sophie, maaari siyang mapahamak ng husto. Bago pa humaba ang kanilang pag-uusap, nakatanggap si Manuel ng tawag na nagsasabing nawawala si Sophie. Agad siyang nataranta. Mabilis siyang umalis upang hanapin ito habang iniisip ang lahat ng maaaring gawin ni Victor kapag natuklasan ng gang na buhay pa si Sophie. Samantala, nagpalipas ng gabi si Sophie sa labas ng baryo. Kinabukasan, nakipagkita siya sa babaeng nakontak niya sa pamamagitan ng social media. Tinanong niya ito tungkol sa tunay niyang pangalan, sa kanyang pagkabata, at sa orphanage kung saan siya lumaki. Labis na nagulat si Sophie dahil lahat ng sinabi ng babae ay tumutugma sa kwento ni Manuel. Higit sa lahat, kinumpirma nitong boxer nga ang boyfriend ni Sophie. Ayon sa babae, ang mga mamahaling damit na suot ni Sophie sa kanilang mga lumang litrato ay mga regalo umano mula sa boyfriend niya. Sinabi rin nito na unang naging malapit sina Sophie at Manuel habang magkasama silang nagtatrabaho sa isang coffee shop. Ngunit hindi nagtagal, naging masakit ang kanilang pag-uusap. Ipinaliwanag ng babae na dati ay napakalapit nilang magkaibigan ni Sophie. Ngunit habang lumilipas ang panahon, paulit-ulit siyang nasaktan at napahiya dahil sa unti-unting pagbabago ng ugali ni Sophie. Naging mapagmataas ito at tila hindi na siya ang dating Sophie na kilala niya. Matapos masaktan ng maraming beses, tuluyan niyang tinapos ang kanilang pagkakaibigan. Labis na nasaktan si Sophie sa kanyang narinig. Naglakad-lakad siya sa mga kalsada na puno ng hiya at pagsisisi, lalo na nang maalala niya ang naging asal niya sa birthday celebration ni Lola Rose. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas ng loob na bumalik sa baryo. Ngunit kalaunan, nahanap siya ni Manuel gamit ang location ng cellphone na siya mismo ang bumili at nagparehistro para kay Sophie. Nang makita niyang mag-isang nakaupo sa gilid ng kalsada si Sophie habang umiiyak, hindi siya pinagalitan ni Manuel. Tahimik lamang siyang nanatili sa tabi nito, inalo siya at kalaunan ay isinama pa uwi. Pagbalik nila sa baryo, naghihintay ang ilang kababaihan na handang pagalitan si Sophie dahil sa nangyari sa party. Ngunit bago pa nila siya mapagsalitaan ng masama, agad na humakbang si Lola Rose at buong tapang na ipinagtanggol si Sophie.
Inutusan niyang tigilan na ng lahat ang babae at huwag na itong guluhin. Kalaunan, umalis din ang mga kababaihan. Pumasok si Sophie sa bahay upang pasalamatan si Lola Rose. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinabi na agad ng matanda na nangyayari sa lahat ang mga nakakahiyang sitwasyon. May mga pagkakataong kailangan munang makaranas ng kahihiyan ang isang tao upang maunawaan kung gaano kahalagang mag-isip muna ng mabuti bago magsalita. Labis na naantig si Sophie sa hindi niya inaasahang kabaitan ni Lola Rose at bigla siyang napaiyak. Kalaunan, nakausap ni Sophie si Hong na sa wakas ay nagkwento ng higit patungkol sa nakaraan ni Manuel. Dati ay isa si Manuel sa mahuhusay na boxer na may potensyal na lumaban sa international competitions. Ngunit nang malubhang magkasakit si Lola Rose, unti-unting nasira ang kanyang career dahil inilaan niya ang halos lahat ng oras sa pag-aalaga rito. Hindi naman talaga biological grandmother ni Manuel si Lola Rose. Dumating noon sa baryo ang ina ni Manuel bilang isang estranghera kasama ang kanyang batang anak at nakitira sila sa bahay ni Lola Rose hanggang sa kalaunan ay namatay ang kanyang ina. Pagkatapos noon, pinalaki ni Lola Rose si Manuel na parang tunay nitong apo at ibinigay sa kanya ang lahat ng pagmamahal at pag-arugang kaya nito. Nang magkasakit si Lola Rose kalaunan, ginamit ni Manuel ang perang kinita niya mula sa boxing upang bayaran ang pagpapagamot nito. Ngunit habang patuloy na nasisira ang kanyang career at lumalaki ang problema sa pera, napilitan siyang pumasok sa mundo ng kriminalidad. Ipinaliwanag ni Hong na natutunan ni Manuel kung paano makipaglaban at manakit ng tao habang pilit na pinipigilan ang sarili niyang emosyon upang hindi niya kailangang harapin ang guilt pagkatapos. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, maraming malalalim na sugat sa puso si Manuel. Hiniling ni Hong kay Sophie na huwag nang dagdagan pa ang mga sugat na iyon. Hindi nagtagal, nalaman ni Sophie na nasangkot na naman si Manuel sa isang gulo. Agad niya itong hinanap at natagpo ang punang pasa at sugat ang katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit hinayaan ng isang mahusay na boxer tulad ni Manuel na bugbugin siya ng ilang lalaki nang hindi man lamang lumaban. Ipinaliwanag ni Manuel na nangako siyang hindi na niya gagamitin ang kanyang kakayahan sa boxing upang manakit ng tao sa labas ng ring. Biglang nakaramdam ng matinding awa si Sophie para sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita si Manuel bilang isang kahina-hinalang gangster na posibleng nagsisinungaling tungkol sa lahat. Sa halip, nakita niya ang isang sugatang lalaking nagtatago lamang ng maraming sakit sa loob. Kalaunan, naglakad silang dalawa at biglang nagsabi si Sophie ng isang bagay na hindi inaasahan ni Manuel. Iminungkahi niyang bumalik na lamang sila sa di umano'y dati nilang buhay bago ang kanyang aksidente. Maaari raw silang muling matulog sa isang silid, pumili ng petsa ng kasal, magsimula ng tahimik na buhay, at kahit magtrabaho ng magkasama sa bukid. Lubos na nabigla si Manuel. Ngunit sa halip na pumayag, mabilis niyang sinabi na hindi pa yon posible. May darating daw siyang kaibigan mula sa ibang bayan na may injured na binti at pansamantalang makikitira sa kanila. Dahil kailangang alagaan ni Manuel ang kaibigan, sa silid niya ito matutulog. Ang hindi alam ni Sophie, ang nasabing kaibigan ay dating assistant ni Manuel sa gang. Natigilan si Sophie. Matapos niyang sa wakas ay makahanap ng sapat na lakas ng loob upang imungkahing maging malapit silang muli ni Manuel, tila siya pa ang tinanggihan. Sabay-sabay siyang nilamon ng matinding hiya. Agad niyang pinagsisihan ang lahat ng sinabi niya at halos hilingin niyang bumuka na lamang ang lupa at lamunin siya ng buo. Kinabukasan, nagising si Sophie at nadatnan ang kaibigan ni Manuel na naghahanda ng napakaraming pagkain para sa almusal. Halos lahat ng uri ng putahe ay naroon. Kumain siya hanggang sa sobrang mabusog, saka isinama si Manuel papunta sa klinik. Agad napansin ng psychiatrist kung gaano kalaki ang pagbabago sa relasyon ng dalawa dahil ngayon ay magkasama silang dumating at halatang mas komportable na sila sa isa't isa. Sumailalim si Sophie sa isa pang mahalagang examination na idinisenyo upang makatulong sa pagbabalik ng kanyang alaala. Pagkatapos noon, bumalik sila sa bahay upang mananghalian kasama sina Hong, Grace at dating assistant ni Manuel. Habang kumakain, may napansin si Manuel na kakaiba. Ibang-iba ang cellphone na ginagamit ng kanyang dating assistant kumpara sa hawak nito noong nakaraang araw. Naghinala si Manuel ngunit wala muna siyang sinabi. Kalaunan, pauwi mula sa trabaho, bumili si Manuel ng mga walnut dahil narinig niyang mabuti raw ang mga iyon para sa utak at umaasang baka makatulong upang mas mabilis bumalik ang alaala ni Sophie. Habang naglalakad, nakasalubong niya ang assistant ng psychiatrist na kakabitaw lamang sa trabaho. Halata namang may nararamdaman pa rin ang babae para kay Manuel na kaibigan niya mula pagkabata at siya ring first love nito. Nagsimula siyang lumandi kay Manuel. Ngunit biglang dumating si Sophie at nahuli silang magkasama. Agad niyang inutusan si Manuel na huwag gumalaw. Sinabihan niya itong panatilihin ang mga kamay sa magkabilang gilid ng katawan at umatras pa ng ilang hakbang habang inaayos niya ang sasakyang maghahatid sa babae pauwi. Nang makaalis na ang babae, sumakay si Sophie sa sasakyan kasama si Manuel at pabalang na sinabi na mukhang hindi na darating ang driver kaya si Manuel na lamang ang magmaneho. Inamin niyang gusto niyang sabunutan ang babae ngunit pinigilan lamang niya ang sarili. Pagkatapos, inutusan niya si Manuel na manahimik at ihatid na siya pauwi. Pagdating sa bahay, humingi ng tawad si Manuel at nangakong hindi na siya kikilos ng ganoon sa ibang babae. Sobra namang natuwa si Sophie sa pangakong iyon kahit technically ay wala naman talaga itong anumang pinatutunayan. Maya-maya, biglang may panibagong alaala na sumagi sa kanyang isip. Naalala niya ang sarili noong bata pa siya sa orphanage kung saan lahat ng bata ay sabay-sabay na pinaparusahan. Kapag may isang batang nagkamali, pinapalabas silang lahat ng nakapaa sa gitna ng napakalamig na panahon. Naalala rin niya na ninanakaw ang mga donasyong para sana sa orphanage at binubugbog ng mga nakatatandang estudyante ang mas nakababatang mga bata.
Labis na natatakot noon si Sophie sa lahat ng karahasang iyon. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay napakalakas ng epekto sa kanya ng karahasan at kung bakit labis niyang kinamumuhian na makitang nagsasakitan ang mga tao. Kalaunan, tinanong ni Sophie si Manuel kung ano ang bagay na pinakakinamumuhian nito. Sinabi ni Manuel na kinamumuhian niya ang ulan dahil tila lahat ng pinakamasasamang sandali sa buhay niya ay nangyayari habang umuulan. Umuulan ng malubhang magkasakit si Lola Rose. Umuulan din ng kailangan niyang tuluyang talikuran ng boxing. Sa ilan sa pinakamahihirap na sandali ng kanyang buhay, wala siyang anumang pag-aari at wala ring taong maaaring sumilong o magprotekta sa kanya mula sa ulan. Kinabukasan, muling kumain si Sophie kasama sina Hong, Grace at dating assistant ni Manuel. Ngunit napansin ni Manuel na tahimik na nawawala ang lalaki sa gitna ng pagkain kaya lalo siyang naghinala. Kalaunan, hinarap ni Manuel ang dating assistant at diretsahang tinanong kung ipinadala ba siya ni Victor. Mariin itong tumanggi. Ipinaliwanag din nito kung bakit dalawa ang kanyang cellphone. Hindi naman daw niya palihim na pinapalitan ang mga yon. Ang isang cellphone ay para sa normal niyang paggamit, samantalang ang isa naman ay ginagamit niya para sa maliit na online football commentary channel na pinapatakbo niya habang nakatago ang tunay niyang pagkakakilanlan. Halos walang nanonood sa channel at kakaunti lamang ang nakakaalam na siya ang nasa likod nito. Tungkol naman kay Victor, iginiit niyang kung mahahanap man sila nito, malamang ay papatayin silang tatlo at hindi lamang si Manuel. Iyon mismo ang dahilan kung bakit patuloy siyang nag-ingat. Samantala, nasangkot na naman si Sophie sa isang katawa-tawang sitwasyon kasama ang manghuhula. Nagsasagawa ang babae ng isang seremonya kung saan kailangan nitong tumayo sa ibabaw ng matatalim na bagay upang patunayan na mayroon siyang supernatural powers, kahit ang totoo ay takot na takot siyang gawin yon. Alam na ni Sophie na wala naman talagang espesyal na kapangyarihan ang babae. Kaya naghagis siya ng ahas sa malapit dahil alam niyang kailangang ihinto kaagad ang seremonya kapag may ahas na lumitaw. Kalaunan, pinasalamatan siya ng manghuhula dahil sabay niyang nailigtas ang dalawang binti nito at ang reputasyon nito. Pagkatapos noon, masayang nagsama-sama at nagdiwang ang lahat. Kalaunan, dumating si Manuel upang sunduin si Sophie pauwi. Nang gabing iyon, nanatili siya sa tabi nito hanggang sa tuluyang makatulog si Sophie. Tahimik niya itong pinagmasdan habang may isang bagay na labis niyang kinatatakutan. Unti-unti nang nagmumukhang totoo ang buhay nilang magkasama. At alam niyang sa sandaling bumalik ang lahat ng alaala ni Sophie, maaaring tuluyan na itong mawala sa buhay niya. Sa kasamaang palad, nagsimula ng magkatotoo ang kinatatakutan niya. Pagkagising ni Sophie, bigla niyang naalala ang isang lalaking nagngangalang Joe at naniwalang dati niya itong boyfriend. Hindi pa niya naalala ang kanyang undercover mission, ngunit naalala niyang nag-aral siya sa Honggang University. Napansin din niyang ang petsang nakasulat sa dingding ay kamakailan lamang at hindi mula sa maraming taon na ang nakalipas. Dahil sinabi ni Manuel na 2 taon na raw silang magkasintahan, biglang hindi na nagtugma ang timeline sa isip ni Sophie. Agad siyang nagtungo sa psychiatrist at ikinuwento ang bagong alaala. Nang banggitin niya ang Honggang University, sinabi ng doktor na doon din siya nag-aral at maaari niyang kontakin ang dati niyang kakilala upang kumpirmahin kung tunay na tao si Joe o bahagi lamang ng panaginip ni Sophie. Nagawa niyang mahanap sa university records ang isang lalaking may ganoong pangalan at nakuha pa ang cellphone number nito. Agad itong tinawagan ni Sophie. Sa sandaling sumagot ang lalaki, nakilala nito ang boses niya at agad tinanong kung nasaan siya nitong mga nakaraang linggo. Sinabi ni Sophie na ipapaliwanag niya ang lahat mamayang gabi kapag nagkita sila sa Seoul. Pagkatapos noon, nagpa siya ang mga doktor na ulitin ang parehong treatment na nag-trigger sa pagbabalik ng ilang alaala ni Sophie. Ngunit sa pagkakataong ito, gagawin yon sa isang mas advanced na clinic sa Seoul. Sinabi ni Manuel na sasamahan niya si Sophie at personal niyang susuriin ang mga kagamitan doon. Ngunit ipinaliwanag ng psychiatrist na mayroon na rin siyang seminar sa Seoul at maaari niyang isabay si Sophie dahil may mahalagang klase si Manuel na kailangan niyang puntahan. Tila nalutas na ang problema nang biglang magkasakit ng malubha si Lola Rose at agad siyang isinugod ni Manuel sa ospital. Doon, natuklasan ng mga doktor na mayroon itong tumor. Dahil dito, personal na hiniling ni Manuel kay Sophie na sumama na lamang sa psychiatrist papuntang Seoul. Binigyan din niya ito ng bag na naglalaman ng kanyang mga gamot upang masigurong hindi nito makakalimutang uminom sa tamang oras. Habang nasa biyahe, binuksan ni Sophie ang bag at nakakita siya sa loob ng isang peres ng maiinit na medyas. Naalala niyang minsang sinabi niya kay Manuel na ayaw niya sa malamig na panahon dahil noong bata pa siya sa orphanage ay minsan siyang pinilit tumayo ng nakapaa sa nyebe. Habang nagpapatuloy ang mahabang biyahe, naisip din ni Sophie na sana ay mayroon siyang mapapakinggan. Ngunit nang tingnan niya ang bag, natuklasan niyang naglagay rin si Manuel ng music player para sa kanya. Maya-maya, nagsimulang umulan. Agad na naalala ni Sophie ang sinabi ni Manuel na ayaw niya sa ulan dahil sa pinakamahihirap at pinakamasasakit na sandali ng buhay niya, wala ni isang taong naroon upang protektahan siya mula rito. Hindi na inisip ni Sophie ang sarili. Bigla siyang nagpasyang bumalik kay Manuel. Gusto niyang sa pagkakataong iyon, siya naman ang taong tatabi rito upang hindi na muling maramdaman ni Manuel na nag-isa siya sa ilalim ng ulan. Dahil sa desisyong iyon, hindi na nakipagkita si Sophie kay Joe. Doon napagtanto ni Sophie na kahit marami siyang alaala na nakalimutan, tunay ang nararamdaman niya para kay Manuel at hindi niya yon kayang baliwalain. Labis namang naantig si Manuel nang bumalik si Sophie. Sa unang pagkakataon, may isang taong pinili siya bago ang sarili nito. Ang hindi alam nilang dalawa, nakaiwas pala si Sophie sa isang bitad. Napilitan na si Joe na makipagkasundo kay Victor.
Sinabi sa kanya ni Victor na kung gusto niyang manatiling buhay, kailangan niyang hanapin si Sophie at ibigay ito sa kanila. Galit na galit si Victor dahil niloko siya ni Manuel at hindi naman pala talaga nito pinatay si Sophie. 14 na taon nang nagtatrabaho si Manuel para sa organisasyon nang hindi gumagawa ng anumang seryosong pagkakamali. Buong burin ang tiwala sa kanya ni Victor. Ngunit ngayon, tuluyan ang nasira ang lahat ng iyon dahil pinili ni Manuel si Sophie kaysa sa gang. Samantala, nagkaroon naman sina Manuel, Sophie, at Lola Rose ng isang tahimik at masayang araw sa labas. Kalaunan, hiniling ni Lola Rose kay Manuel na tigilan na ang labis na pakikipaglaban sa kanyang karamdaman. Ayaw niyang sirain ni Manuel ang sarili nito sa pilit na pagpapanatili sa kanyang buhay magpakailanman. Sa halip, gusto niyang gugulin ang anumang oras na natitira sa paggawa ng masasayang alaala kasama ang mga taong mahal niya. Pagkatapos, tinulungan ni Manuel si Lola Rose na mahiga sa kama. Paglabas niya ng silid, nakita niyang nakatayo sa labas si Sophie. Narinig nito ang bahagi ng kanilang pag-uusap at may nasagap na salitang may kinalaman sa kasal. Agad namang nag-isip si Sophie na baka naghahanda si Manuel na mag-propose sa kanya. Kinabukasan pa lamang, pinag-uusapan na niya kung anong kulay ng mga bulaklak ang dapat dalhin ni Manuel at kung ano dapat ang itsura ng proposal. Samantala, walang ideya si Manuel kung ano ang pinagsasasabi niya. Kalaunan, pribadong kinausap ni Manuel ang dati niyang assistant. Sinabi niyang kapag tuluyan nang bumalik ang alaala ni Sophie, balak niyang ilayo ito sa baryo para sa sarili nitong kaligtasan. Sa kasamaang palad, narinig ng ilang kababaihan sa baryo ang kanilang pinag-uusapan. Sa puntong iyon, napalapit na sila ng husto kay Sophie at nakonsensya sila dahil masaya itong naghahanda para sa kasal samantalang palihim namang naghahanda si Manuel na paalisin siya. Hinintay nilang dumating si Sophie at sinabi rito ang lahat ng kanilang narinig. Ngunit tumanggi si Sophie na maniwala. Iginiit niyang siguradong nagkamali lamang sila ng pagkakaintindi dahil mahal siya ng sobra ni Manuel para iwan siya. Ngunit nang bumalik siya sa bahay, napansin niyang iniiwasan siya ni Manuel. Kalaunan, direkta niyang tinanong ito tungkol sa kanilang kasal. Sinabi ni Manuel na ang pinakamahalagang bagay muna ay tuluyang bumalik ang alaala ni Sophie. Pagkatapos noon, sa kanila muling pag-uusapan at pagpapasyahan ang lahat. Agad na nasaktan si Sophie. Nagsimula siyang maniwalang nananatili lamang si Manuel sa tabi niya dahil naawa ito sa kanya at hindi dahil mahal siya. Dahil sa sakit ng damdamin, lumabas siyang mag-isa upang makapag-isip at kalaunan ay napunta sa isang lugar kung saan uminom siya hanggang hating gabi. Nagkataong nakatanggap siya ng tawag na konektado sa psychiatrist. Nalaman nito kung nasaan si Sophie at agad siyang pinuntahan. Sa sandaling makita siya, tinanong siya ng psychiatrist kung seryoso ba talaga siyang pakasalan si Manuel bago pa tuluyang bumalik ang kanyang alaala. Inamin ni Sophie na mahal niya si Manuel, ngunit paulit-ulit siyang nasasaktan sa mga ginagawa nito. Patuloy siyang umiyak hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Dinala siya ng psychiatrist pabalik sa bahay. Bago ibigay si Sophie kay Manuel, direktang kinumpronta ng psychiatrist ang lalaki at tinanong kung tunay ba talaga itong boyfriend ni Sophie. Ipinaalala niya na wala pang alaala si Sophie kaya napakadali nitong lokohin. Agad na nagalit si Manuel at binalaan siyang huwag makialam sa mga bagay na wala naman siyang kinalaman. Pagkatapos, binuhat niya si Sophie papasok sa bahay. Habang kalahating tulog, nagsimulang bumulong si Sophie na naalala na niya ang lahat at hindi siya dapat rinato ng ganoon ni Manuel. Ngunit tuluyang nagkamali ng pagkaintindi si Manuel. Akala niya ay bumalik na talaga ang lahat ng alaala ni Sophie. Sabay siyang natuwa at natakot. Agad siyang nagtungo kay Hong upang sabihin ang nangyari. Sinabi ni Hong na kung tunay ngang naalala na ni Sophie ang lahat, isa na lamang ang natitirang problema. Kailangan niyang maintindihan na masyadong mapanganib para sa kanya ang manatili sa Korea at kailangan niyang umalis ng bansa upang mabuhay. Naawa si Hong kay Manuel at iminungkahi niyang isama na lamang si Sophie sa Japan upang makapagsimula silang dalawa ng bagong buhay. Ngunit tumanggi si Manuel. Malubha ang kalagayan ni Lola Rose at hindi niya kayang iwan ito para lamang habulin ang sarili niyang kaligayahan. Sa pagkakataong iyon, hindi niya kayang maging makasarili. Pagkatapos, naglakad-lakad si Manuel sa mga kalsada habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata at paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga alaala kasama si Sophie. Samantala, patuloy namang nakikialam ang psychiatrist. Kinontak niya si Joe at hiniling na makipagkita tungkol kay Sophie. Nang makauwi si Manuel kinabukasan, tinrato niya si Sophie na parabang tuluyan nang bumalik ang lahat ng alaala nito. Sinabi niyang mapanganib na ang manatili sa baryo at kailangan nitong umalis ng bansa. Labis na nasaktan si Sophie. Tinanong niya kung peke lamang ba ang buong relasyon nila. Pinilit ni Manuel ang sarili na sabihing oo. Habang umiiyak, aksidenteng natamaan ni Sophie ang isang picture frame at nasugatan ang kanyang kamay. Tuluyan siyang nadurog sa narinig. Umalis siya ng bahay at iniwan pa ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Desperadong hinanap siya ng lahat. Ngunit nakapunta na pala si Sophie sa isang government facility at kusang isinuko ang sarili, ipinaliwanag na wala siyang identification at wala ring magamit na fingerprints. Kalaunan, natunton ni Manuel ang kanyang kinaroroonan gamit ang mga street camera at nahanap ang sasakyang naghahatid sa kanya. Hinarangan niya ang kalsada sa tulong ng mga kababaihan sa baryo na lahat ay dumating upang kumbinsihin si Sophie na bumalik. Doon lamang nila napagtanto na hindi naman pala talaga bumalik ang alaala ni Sophie. Tuluyang nagkamali lamang si Manuel sa pagkaintindi sa mga sinabi nito habang lasing. Nang maipaliwanag ang buong katotohanan, pinatawad siya ni Sophie at masayang bumalik sa bahay.
Lalo pang nadagdagan ang kanyang kasiyahan nang makita niyang tinakpan ni Manuel ng mga kulay pink na bulaklak ang lupa dahil minsan ay kaswal lamang niyang nabanggit na gusto niya ang mga yon. Nagsuot si Sophie ng magandang damit. Nagsuot naman si Manuel ng sweet at nagkaroon silang dalawa ng isang maliit at pribadong selebrasyon na parang kasal. Ginugol nila ang buong gabi sa pag-uusap, pagtawa at pagbabahagi ng mga alaala. Sa wakas, ikinuwento ni Manuel kay Sophie ang ilang bahagi ng kanilang tunay na nakaraan sa halip na ang peking love story na dati niyang ginawa. Inamin naman ni Sophie na mahal niya si Manuel kaya pati pangalan nito ay ginawa niyang password sa kanyang social media account. Kalaunan, nakatulog siya sa tabi ni Manuel. Ngunit naputol ang kanilang tahimik na sandali nang biglang dumating ang psychiatrist. Matapos na namang makialam, ipinaliwanag nito na nakipagkita siya kay Joe at nalaman na niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Sophie. Hindi pala ordinaryong babae si Sophie. Isa talaga siyang prosecutor. Halos mawalan ng kontrol si Manuel dahil akala niya ay sinira na ng doktor ang lahat sa pagsisiwalat ng napakaraming impormasyon. Ngunit ipinaliwanag ng psychiatrist na naghinala siya habang kausap si Joe kaya tumanggi siyang ibigay dito ang anumang address o location ni Sophie. Sa halip, nagpanggap siyang baka napagkamalan lamang niya si Sophie sa ibang babaeng may kaparehong pangalan. Agad na nagbago ang reaksyon ni Manuel at pinuri ang psychiatrist dahil mahusay nitong naayos ang sitwasyon. Pagkatapos, humingi si Manuel ng payo tungkol sa kung paano mas mapapabilis ang pagbabalik ng alaala ni Sophie. Samantala, halos palagi nang nakadikit si Sophie kay Manuel. Sinusundan pa niya ito sa boxing gym at nakikipagbiruan habang nakasuot ng boxing gloves. Nang magkaroon ng mahalagang laban ng isa sa mga batang boxer ni Manuel, sumama si Sophie upang suportahan ito. Sa gitna ng laban, nadulas ang boxer dahil sa hindi maayos na maintenance sa paligid ng ring at nasugatan. Agad na humakbang si Sophie at iginiit na hindi dapat matalo ang estudyante ni Manuel dahil lamang sa kapabayaan ng organizer. Nagbanta pa siyang magsasagawa ng legal action kung tatanggi silang ulitin ang laban. Sa huli, napilitan din pumayag ang mga opisyal. Inulit ang laban at nanalo ang estudyante ni Manuel. Masayang nagdiwang ang lahat. Ngunit pagbalik ni Sophie sa bahay, may nakita siyang nakahandusay sa sahig na labis niyang ikinatakot. Iyon ang mismong relo na dati niyang ginamit upang palihim na mag-record ng ebidensya laban sa gang. Nakatayo pala sa likuran ni Sophie ang mismong leader ng gang na si Victor. Palihim na niyang binabantayan si Sophie matapos niya itong makita kasama si Manuel sa boxing event at doon niya napagtantong nawalan ng alaala ang babae. Personal siyang pumunta upang kumpirmahin yon. Walang kamalay-malay si Sophie kung sino talaga ang lalaking nasa harapan niya. Pinulot niya ang relo at inosenteng tinanong kung pag-aari ba yon ni Victor. Kahit wala siyang maalala tungkol dito, bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Mabilis niyang ibinigay ang relo kay Victor at saka umalis. Kalaunan, naupo si Sophie kasama si Lola Rose at kaswal na ikinuwento ang tungkol sa kakaibang matandang lalaking nakilala niya. Nang gabi niyon, umuwi si Manuel na may dalang mga bulaklak at hapunan. Ngunit pagdating niya, narinig niyang tinatawag ni Victor ang kanyang pangalan. Sa sandaling makita niya ito, agad na nakiusap si Manuel na huwag saktan si Sophie. Ipinaliwanag niyang nawalan na ito ng alaala at hindi na maaaring maging banta sa kanilang organisasyon. Pagkatapos, inamin ni Manuel ang tunay na dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat. Mahal niya si Sophie. Lalong nagalit si Victor. 14 na taon siyang tapat na pinagsilbihan ni Manuel nang hindi gumagawa ng seryosong pagkakamali, ngunit sa huli ay pag-ibig lamang pala ang magiging dahilan upang pagtaksilan nito ang lahat. Bilang parusa, dinala ni Victor si Manuel sa isang lugar kung saan nakagapos sa mga upuan ang ilan sa dati niyang mga tauhan. Isa-isa niyang pinatay ang mga ito sa harapan ni Manuel. Ngunit sadyang iniwan niyang buhay si Manuel. Sinabi niyang hindi pa niya ito papatayin. Sa halip, mananatili muna siyang buhay ng sapat na katagal upang marinig ang balitang napatay na si Sophie. Pagkatapos lamang niyang mabuhay sa takot at kawalang katiyakan ay saka rin siya mamamatay. Gusto ni Victor na ang mismong paghihintay at takot ang unti-unting sumira kay Manuel. Agad na nagtungo si Manuel sa psychiatrist upang humingi ng tulong. Binigyan siya ng doktor ng listening device na maaari niyang dalhin palagi upang masubaybayan nila ang kanyang galaw at marinig kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Pagkatapos, humingi si Manuel ng tulong kina Hong at Grace upang mailabas si Sophie ng bansa sa susunod na Huwebes bago pa siya muling maabot ni Victor. Ngunit hindi alam ni Manuel kung paano niya mahihikayat si Sophie na umalis nang hindi tuluyang dinudurog ang puso nito. Sa huli, sinabi niyang nagpasya siyang bumalik sa buhay gangster. Desperadong nakiusap si Sophie na huwag niya iyong gawin. Ngunit pinilit ni Manuel ang sarili na lumayo. Nagsinungaling siyang kailangan niya ang perang makukuha mula sa gang upang mabayaran ang operasyon ni Lola Rose. Kalaunan, sinubukan siyang kumbinsihin ni Hong na itigil ang ginagawa niya at sabihin kay Sophie ang katotohanan. Ngunit tumanggi si Manuel. Nang gabing iyon, binigyan naman ng emosyonal na payo ng mga kababaihan sa baryo si Manuel. Sinabi nilang balang araw ay magkakasama silang lahat muli at hindi sila mananatiling magkakahiwalay magpakailanman. Kalaunan, umuwi si Manuel at nagsimulang turuan si Sophie ng basic self-defense techniques upang maprotektahan niya ang sarili kapag naglalakbay na siyang mag-isa. Itinuro niya kung paano mabilis na kumilos kapag may humawak o matake sa kanya. Pagkatapos noon, naglibot si Sophie sa baryo at binisita ang lahat ng taong naging malapit sa kanya. Bawat isa ay nagbigay sa kanya ng maliit na regalo habang tahimik na nagpapaalam. Ngunit ang akala ni Sophie ay sinusubukan lamang siyang pasayahin ng mga ito. Kinabukasan, isinakay siya ni Manuel at dinala patungo sa pantalan.
Ang plano niya ay palihim siyang ipadala sakay ng bangka papunta sa ibang bansa. Ngunit bago pa sila makatakas, ilang sasakyan ang nagsimulang humabol sa kanila. Natunton na sila ng gang. Bumaba ang isang malaking grupo ng mga lalaki at agad silang sinalakay. Walang pag-aalinlangang sumugod si Manuel at hinarap silang lahat. Samantala, hinila ng dati niyang assistant si Sophie, isinakay sa motorsiklo at mabilis silang tumakas sa gitna ng kaguluhan. Nagawa nitong madala si Sophie sa pantalan at sinabi na ang bangka ang magdadala sa kanya sa Japan. Sumakay si Sophie. Ngunit bago makaalis ang sasakyan, muling umatake ang mga tauhan ng gang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang taong dumating upang tulungan siyang makatakas. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Manuel sa pantalan na para bang wala na siyang pakialam sa sarili niyang buhay. Ayaw niyang tumigil hanggat hindi niya natitiyak na malinis ang bawat posibleng daan patungo kay Sophie. Kahit nasaksak na siya at malakas ang kanyang pagdurugo, hindi pa rin siya huminto hanggang sa makita niyang unti-unti nang lumalayo ang bangka. Lumapit si Victor at kinutya siya. Tinanong nito kung talagang naniniwala siyang ligtas na si Sophie dahil lamang nakaalis na ang bangka. Sinabi pa nitong nasa loob na ng bangka ang mga tauhan niya. Ngunit ninisyan lamang siya ni Manuel ng mapanukso. Dahil ang totoo, wala naman si Sophie sa bangkang yon. Dahil dito, sumabog sa galit si Victor at iniutos na sirain ang buong pantalan. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Sa sandaling makita ni Sophie mula sa malayo na nilalamon ng apoy ang pantalan, tila may biglang nabuksang bahagi sa kanyang isip. Sabay-sabay na bumalik ang lahat ng nawawala niyang alaala. Sa wakas, naalala ni Sophie kung sino talaga siya. Samantala, dumating si Hong sa pantalan upang iligtas si Manuel mula kay Victor. Doon nabunyag na dati palang estudyante ni Hong sa boxing si Victor. Nagsimula ang matinding galit ni Victor kay Hong ilang taon na ang nakalipas sa isang mahalagang laban. Noon, nangunguna si Victor at inaasahan nitong magiging sikat siya. Ngunit biglang naghagis ng tuwalya si Hong at pinatigil ang laban. Karaniwan itong ginagawa ng coach sa boxing upang protektahan ang kalusugan ng isang fighter. Ngunit sa pagkakataong iyon, may iba siyang dahilan. Natuklasan ni Hong na nandaraya si Victor sa pamamagitan ng pagtatago ng matitigas na bagay sa loob ng boxing gloves. Tumanggi si Hong na manalo sa maruming paraan. Sa halip, pinuri niya si Manuel bilang isang fighter na maaaring maging kagalang-galang at matagumpay gamit lamang ang tunay na kakayahan. Labis na napahiya at nagalit si Victor. Tuluyan niyang iniwan ang boxing at pumasok sa mundo ng kriminalidad kung saan ang pandaraya, karahasan, at kalupitan ay ginagantimpalaan sa halip na parusahan. Nagawa ni Hong na mailigtas si Manuel at tumawag siya ng ambulansya. Samantala, ginamit ni Sophie ang bumalik niyang alaala upang makatakas at makabalik sa Seoul. Ang unang pinuntahan niya ay ang bahay ng kaibigang tumalikod sa kanya noong wala pa siyang alaala. Agad silang nagtalo tungkol sa lahat ng nangyari sa pagitan nila. Ngunit kalaunan, nagkaayos din silang dalawa. Pagkapasok nila sa bahay, ipinaliwanag ni Sophie kung saan siya nanggaling at kung ano ang nangyari sa kanya. Ikinuwento niya na isang matagal na niyang kakilala ang nagligtas sa kanyang buhay, na natili sa tabi niya hanggang sa makabawi siya, at isinugal pa ang sariling buhay upang protektahan siya. May mahalaga ring ibinunyag si Sophie tungkol sa ebidensya laban sa gang. Nasa kamay na ngayon ni Victor ang relo na ginamit niya upang i-record ang mga ito. Ngunit hindi alam ni Victor na mayroon pang isa pang recording. May pangalawang device na nakakuha rin ng ebidensya, kabilang ang video. At eksaktong alam ni Sophie kung saan iyon nakatago. Gayunpaman, ayaw pa niyang malaman ng kahit sino na nakatakas siya at nananatili pa rin sa Korea. Kapag masyadong maagang nalaman iyon ng kanyang mga kasamahan, maaaring pigilan nila ang kanyang investigasyon at pilitin siyang umalis ng bansa para sa sarili niyang kaligtasan. Habang unti-unting binubuo muli ni Sophie ang kanyang buhay sa Seoul, nakiusap naman si Hong kay Victor na tigilan na si Manuel. Sinabi niyang sa buong buhay ni Manuel, halos 2 araw lamang itong tunay na nakaranas ng kaligayahan. Kalaunan, bumalik si Hong sa ospital at iniuwi si Manuel. Labis na nalungkot si Lola Rose nang makita kung gaano kalubha ang mga sugat nito dahil pakiramdam niya ay muli na namang sinira ng kanyang karamdaman ang buhay ni Manuel at naging dahilan upang hindi ito makaalis kasama ang babaeng mahal nito. Samantala, bumalik si Sophie sa sarili niyang bahay at kumuha ng private security company upang bantayan ang lugar laban sa posibleng pag-atake ng gang. Ngunit kahit anong bagay ang hawakan niya, palagi siyang napapaalala kay Manuel. Hindi na niya kayang baliwalain ang mga alaala nilang dalawa. Sa huli, nanaig ang kanyang nararamdaman kaysa sa pag-ingat. Nagpasya si Sophie na personal na puntahan si Manuel. Noon, mag-isang nakaupo si Manuel at halos wala nang ibang ginagawa kundi isipin si Sophie nang bigla itong lumitaw sa kanyang harapan. Labis siyang nabigla at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Ngunit nagpanggap si Sophie na hindi pa rin bumabalik ang kanyang alaala. Kaswal niya itong pinasalamatan dahil sa pag-aalaga sa kanya sa lahat ng panahong iyon na para bang walang nagbago sa pagitan nilang dalawa. Sinabi ni Sophie na dahil babalik naman si Manuel sa buhay gangster, tuluyan na rin niya itong iwan at pumunta lamang siya roon upang kunin ang kanyang mga gamit. Ngunit nang puntahan niya ang lugar kung saan nakatago ang mga gamit niya, laking gulat niyang wala nang natira roon. Inamin ni Manuel na naipadala na niya ang lahat sa Japan dahil talagang naniwala siyang aalis na si Sophie ng bansa. Nangako siyang maibabalik ang lahat kinabukasan ng hapon. Napansin naman ni Sophie kung gaano kapagod at kasugatan si Manuel, kaya sinabi niyang maligo muna ito. Nang hindi gumalaw ang lalaki, napagtanto niyang mas malala ang mga sugat nito kaysa sa ipinapakita nito. Halos hindi na kayang alagaan ni Manuel ang sarili.
Kaya tahimik na hinugasan ni Sophie ang buhok nito at pagkatapos ay pinatuyo iyon para sa kanya. Pagkatapos, pati ang aso ay pinaliguan niya. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Hong, Grace at ng iba pa ang dalawa habang natutuwa sa kung gaano sila kamukhang isang mag-asawang namumuhay ng tahimik sa bahay. Nang mahuli sila ni Sophie na nakatingin, agad niyang napagtanto na alam pala ng lahat na dapat siyang umalis, samantalang siya mismo ang huling taong nakakaalam. Binantaan niyang kakausapin niya silang lahat tungkol doon kalaunan. Ngunit sa huli, naupo rin silang magkakasama at kumain gaya ng dati. Pagkaalis ng iba, nanatili si Sophie sa tabi ni Manuel at malungkot na tiningnan ang mga sugat nito. Sinabi niyang noong panahong magkasama sila, si Manuel ang pinakamalakas na lalaki sa mundo para sa kanya. Palagi siyang nakararamdam ng seguridad sa tabi nito, na para bang may 100 bundok na nakatayo sa harapan niya upang protektahan siya. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Manuel, tahimik siyang pinagmasdan ni Sophie habang nahihirapan ito dahil sa sakit ng mga sugat. At sa sandaling iyon, tahimik siyang gumawa ng isang pangako sa sarili. Si Manuel ang nagprotekta kay Sophie noong panahong hindi niya kayang protektahan ang sarili. Kaya sa pagkakataong ito, nangako si Sophie sa sarili na siya naman ang magpoprotekta kay Manuel. Kinabukasan, dumating na rin sa wakas ang mga bagahe ni Sophie at agad niyang kinumpirma na naroon pa rin sa loob ang nakatagong ebidensyang matagal niyang hinahanap. Pagkatapos, sumakay siya ng taxi at nagpanggap sa harapan ni Manuel na aalis siya upang tumuloy sa isang shelter. Ngunit dahil naghinala si Manuel, palihim niyang kinausap ang taxi driver at hiniling na sabihin sa kanya kung saan bababa si Sophie. Hindi nagtagal, pinuntahan ng dating assistant ni Manuel ang bahay ni Hong at ng asawa nito upang bisitahin sila. Ngunit pagdating niya roon, wala na ang mag-asawa, kaya agad niyang ipinaalam kay Manuel ang nangyari. Nang puntahan ni Manuel ang lugar, nakakita siya ng mga bakas ng dugo sa sahig. Dahil dito, agad niyang naisip na maaaring nasa panganib si Hong at ang asawa nito. Mabilis siyang umalis upang hanapin ang dalawa. Ngunit habang nasa daan, may natuklasan silang mas malalang pangyayari. Nasangkot pala si Grace sa isang napakalubhang banggaan. At ang mas nakakagulat, hindi iyon isang aksidente. Dinukot ni Victor si Hong, saka itinali si Grace sa loob ng isang sasakyan kung saan malinaw itong makikita ni Hong. Pagkatapos, sinadya niyang ibangga ang isa pang sasakyan sa kotseng kinalalagyan ni Grace habang nakatingin mismo si Hong. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit sinabi ng mga doktor na napakarami na ng dugong nawala sa kanya at hindi nila masisigurong mabubuhay pa siya. Sinubukan ni Manuel na aliwin si Hong, ngunit masyado itong galit at wasak upang tanggapin ang anumang pakikiramay. Malamig lamang nitong sinabi kay Manuel na saka na sila mag-usap bago ito lumayo. Dahil doon, tuluyang nagitngit sa galit si Manuel. Direkta siyang nagtungo sa hideout ni Victor, pinabagsak ang lahat ng gwardiya at tauhang humarang sa kanya hanggang sa wakas ay nakaharap niya mismo ang leader ng gang. Mariing sinabi ni Manuel na sobra na ang kabaliwang iyon at kailangan nang tapusin ang lahat sa sandaling iyon. Agad silang nagsagupaan. Nang malapit ng tuluyang pabagsakin ni Victor si Manuel, biglang dumating si Sophie. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang litong babaeng hindi man lamang maalala ang sariling pangalan. Personal na inaresto ni Sophie si Victor at kinasuhan ito ng bribery at attempted murder. Samantala, sa ospital, sa wakas ay nagkamalay si Grace at nagsimulang bumuti ang kanyang kalagayan. Sa sandaling naging stable siya, hiniling niya kay Hong na makipag-ayos kay Manuel dahil alam niya kung gaano kahalaga ang lalaki sa buhay nito. Kalaunan, pinuntahan ni Hong si Manuel. Inamin niya na para sa kanya, si Manuel ay parang isang tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Kapag pilit niya itong binunot ng tuluyan, baka siya mismo ang mamatay sa sakit. Ngunit sa halip na yakapin si Manuel ng emosyonal, bigla niya itong sinampal dahil isinugal nito ang sariling buhay para sa isang taong walang kwenta tulad ni Victor. Iyon ang kakaiba nilang paraan ng pakikipagbati. Kalaunan, binisita ni Manuel si Grace at halos hindi siya makapaniwalang nakaligtas ito. Samantala, lumabas naman sa telebisyon si Sophie bilang prosecutor na naglantad sa mga krimen ng gang. Proud na proud siyang pinanood ng mga kababaihan sa baryo. Labi silang natuwa na ang babaeng tinanggap nila sa kanilang buhay ay tuluyan nang nakabalik sa sarili at ngayon naghahatid na ng hustisya. Binisita pa ni Sophie si Victor habang nakakulong ito. Masaya niyang pinaalalahanan ang lalaki na nagsisimula pa lamang ang mga problema nito. Kapag nakakita ang mga investigador ng mga nakabaong bangkay o iba pang nakatagong krimen na konektado sa kanyang mga ari-arian, lalo pang bibigat ang mga kasong haharapin nito. Iniwan niya si Victor na galit ngunit wala nang magawa. Nang tuluyan nang makabalik si Sophie sa prosecutor's office, laking gulat niya nang makita ang kanyang mesa na natabunan ng napakaraming trabaho dahil sa matagal niyang pagkawala. Humingi siya ng pahintulot na makaalis sandali at agad na pinuntahan si Manuel. Pagdating doon, may nakita siyang nakakatawa. Takot na takot pala si Manuel sa isang palaka. Napahalakhak si Sophie dahil sa wakas ay naintindihan niya kung bakit palaka ang ginamit ni Manuel sa katawa-tawang kwento tungkol sa kung paano umano sila nagkakilala. Hindi niya pinili ang mga palaka dahil si Sophie ang takot sa mga yon. Si Manuel pala ang natatakot. Pagkatapos, nagtungo silang dalawa sa beach at masayang naglaro buong araw. Sa wakas ay nakaranas din sila ng isang bagay na malapit sa normal na buhay. Doon tuluyang binuksan ni Manuel ang kanyang puso at sinabi kay Sophie ang totoo tungkol sa kanyang nararamdaman. Si Sophie ang kanyang first love. Nagustuhan na niya ito mula pa noong bata sila nang ibalik ni Sophie ang nawala niyang boxing medal. Siya lamang ang babaeng tunay na nanatili sa puso ni Manuel, kaya nang malagay sa panganib ang buhay nito, handa siyang isakripisyo ang lahat. Ngunit hindi rin kailanman peke ang tapang ni Sophie.
Ilang taon bago ang lahat ng iyon, naipakita na niya ang parehong walang takot na personalidad ng aksidente niyang matuklasan ang mga kriminal na gumagamit ng kemikal na maaaring makasunog sa mga mata ng tao. Nagawa niyang i-record ang kanilang ginagawa at ilantad ang mga ito. Ngayon, makalipas ang maraming taon, muli siyang naging dahilan upang mapabagsak ang isang buong criminal organization. Kalaunan, nagsama-sama ang lahat upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, kasama ang psychiatrist at ang dati nitong assistant. Pagkatapos ng selebrasyon, isinama muli ni Sophie si Manuel sa beach. Hinintay niya ang eksaktong alas 12 ng hating gabi bago batiin si Manuel ng happy birthday. Pagkatapos, sinabi niyang mahal niya ito at nagpasalamat dahil dumating ito sa kanyang buhay. Ginugol nilang dalawa ang natitirang bahagi ng gabi sa pagkuha ng mga litrato, pagtawa, at pagre-record ng mga video hanggang sa sumikat ang araw. Pagbalik nila sa baryo, natuklasan nilang naghanda ang lahat ng birthday celebration para kay Manuel. Tunay na masaya ang mga taga-baryo na makasama muli si Sophie. Habang nagdiriwang, mas marami pang ikinuwento ni Lola Rose kay Sophie tungkol sa ina ni Manuel. Ipinaliwanag niyang maraming taon na ang nakalipas nang dumating sa baryo ang ina ni Manuel habang karga ang batang anak nito. Pinatuloy silang dalawa ni Lola Rose sa kanyang bahay. Nagkunwari lamang siyang kailangan niya ng katulong sa trabaho, ngunit ang totoo, naawa lang siya sa batang inang mag-isang nahihirapang magpalaki ng anak. Nanatili roon ang ina ni Manuel hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos, si Lola Rose na mismo ang nagpalaki kay Manuel. Dahil sa demensya, marami ng bagay ang nakalimutan ni Lola Rose. Ngunit ang birthday ni Manuel ay isa sa kakaunting alaala na hindi kailanman nabura sa kanyang isip. Taon-taon, kahit ano pa ang mawala sa kanyang memorya, palagi niyang naalala ang araw na yon. Hindi nagtagal, kailangan nang bumalik ni Sophie sa Seoul dahil sa trabaho. Nagpaalam siya kay Manuel at bumalik sa syudad. Ngunit kahit wala si Sophie, nanatiling napakaganda ng mood ni Manuel. Halos wala nang anumang bagay na kayang magpagalit sa kanya. Palagi siyang nakangiti at halos lahat ng oras ay nakikipag-video call kay Sophie para lamang masigurong maayos ito. Sinabi ni Sophie na babalik siya kinabukasan at nangakong kapag nakarating na siya, hindi siya lalayo kay Manuel buong araw. Sa isang pagkakataon, magkasama silang dalawa sa elevator nang magselos si Manuel matapos mapansing pabirong inaalo ni Sophie ang ibang tao. Sobrang nainis siya kaya iniwan pa niya ang pagkain at lumayo kaysa panoorin pa yon. Agad siyang sinundan ni Sophie, tinawag na my love at sinubukang lambingin. Sa isang iglap, lumambot si Manuel na parang batang tuwang-tuwa. Pagkatapos, may mahalagang bagay na ikinuwento si Sophie tungkol sa kanyang natuklasan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa loob ng opisina ni Victor, nakakita siya ng lumang registry na naglalaman ng mga pangalan ng mga sanggol na ipinanganak sa isang partikular na panahon. Nang kumprontahin niya si Victor tungkol dito, mariin itong itinanggi ang lahat. Ngunit bago pa makapag-imbestiga ng mas malalim si Sophie, nakataka si Victor habang inililipat sakay ng prison vehicle. Sa sandaling kumalat ang balita, agad na napagtanto ng lahat kung sino ang malamang nauna nitong puntiryahin. Si Manuel. Sa oras na yon, binibisita ni Manuel ang puntod ng kanyang ina. Natagpuan siya ni Hong doon at binalaang nakataka si Victor. Agad silang nagpasyang bumalik sa bahay upang protektahan si Lola Rose at si Grace. Pagdating ni Manuel at Hong sa baryo, naghihintay na roon ang ilang miyembro ng gang. Ngunit napatunayang napakalaking pagkakamali ang pag-atake sa dalawang bihasang boxer. Walang pag-aalinlangang hinarap ni Manuel at Hong ang mga ito at isa-isang pinabagsak. Samantala, nakapasok na pala sa bahay ni Lola Rose si Victor. Sa loob, hindi niya inaasahang mapansin ang isang lumang litrato ni Manuel noong bata pa ito kasama ang kanyang ina. Malalim ang naging epekto ng litrato sa kanya. Nang dumating si Manuel, maingat siyang pinagmasdan ni Victor at napansin kung gaano magkahawig ang kanilang kilos at ekspresyon. Doon sa wakas na bunyag ang katotohanan. Si Manuel pala ang biological son ni Victor. Maraming taon na ang nakalipas, iniwan ng ina ni Manuel si Victor dahil sa kung ano na ang naging pagkatao nito. Noong boxer pa si Victor, palihim siyang naglalagay ng matitigas na bagay sa loob ng kanyang boxing gloves upang magkaroon ng unfair advantage. Sinubukan niyang bigyang katwiran ang pandaraya sa pagsasabing kailangan nila ng pera para sa mga bagay tulad ng water heater at sasakyan. Ngunit para sa ina ni Manuel, dapat marangal ang boxing. Hindi niya kayang tanggapin ang ginagawa ni Victor kaya tuluyan niya itong iniwan. Kalaunan, nalaman niyang buntis siya. Matapos ipanganak si Manuel, minsan pa siyang bumalik upang makita ang ama ng bata. Inakala ni Victor na humihingi lamang siya ng pera, kaya binigyan niya ito ng cash at sinabihang huwag nang muling magpakita. Ngunit tinanggihan iyon ng ina ni Manuel. Sinabi niyang hindi siya pumunta roon para humingi ng pera. Pumunta lamang siya dahil karapat-dapat si Manuel na makita ang kanyang ama kahit isang beses. Nangako siyang palalakihin niya ang anak upang maging isang tapat at marangal na boxer, lahat ng bagay na hindi nagawang maging ni Victor. At tinupad niya ang pangakong iyon hanggat kaya niya. Kalaunan, ibang direksyon ang tinahak ng buhay ni Manuel. Ngunit ngayon, napagtanto ni Victor na ang lalaking matagal na niyang sinusubukang sirain ay sarili pala niyang anak. Naging magulo ang kanilang komprontasyon. Sa huli, bumagsak si Victor at itinutok ni Manuel ang baril sa kanya. Ngunit bago pa ito makaputok, dumating si Sophie at sumigaw upang pigilan siya. Natigilan si Manuel. Pagkatapos, tila may biglang nagbago sa loob niya. Itinutok niya ang baril sa sarili niyang ulo at sinabi na muling ginawa sa kanya ng tadhana ang parehong bagay na minsan na nitong ginawa noon. Itinulak niya palayo si Manuel at tinapos ang sarili niyang buhay. Walang lubos na nakaunawa kung bakit pinili niyang mamatay kaysa patayin ang sarili niyang anak.
Ngunit sa wakas ay natapos din ang mahabang siklo ng karahasan. Matapos humupa ang lahat, hinawakan ni Lola Rose ang kamay ni Manuel at ipinakita rito ang isang bagay na matagal na niyang itinago. Ang boxing gloves ni Manuel noong bata pa siya. Iyon ang mga gloves na mahal niya noong bata pa siya at hindi kailanman itinapon ni Lola Rose ang mga iyon. Naging emosyonal si Manuel nang makita ang mga ito. Pagkatapos may isang huling hiling si Lola Rose. Sinabi nitong tigilan na ni Manuel ang pagdadala ng lungkot at paghihirap saan man siya pumunta. Sobra na ang kanyang pinagdaanan. Mula ngayon, gusto ni Lola Rose na mabuhay na lamang siyang masaya. Sa pagkakataong iyon, nakinig si Manuel. Bumili siya ng mga bulaklak at isinama si Sophie sa puntod ng kanyang ina. Sa wakas ay ipinakilala niya ang babaeng mahal niya sa ina niyang hindi nagkaroon ng pagkakataong makilala ito. Pagkatapos nag-propose si Manuel. Masayang tinanggap ni Sophie ang proposal na matagal na rin pala niyang lihim na hinihintay. Hindi nagtagal, tuluyan na silang nagpakasal. Dumalo sa kasal ang buong baryo pati na rin ang mga taong nagmula sa Seoul. Nagkaroon pa ng sarili nilang mga katawa-tawang performance ang mga taga-baryo na ikinatawa ng lahat. Ngunit walang may pakialam kung gaano yon kakulit dahil tunay ang saya ng lahat. Pagkatapos, sa unang pagkakataon sa buhay ni Manuel, nagsimulang umulan habang tunay siyang masaya. Sa halos buong buhay niya, palaging kasama ng ulan ang pinakamasasakit niyang alaala. Umuulan ng magkasakit ng malubha si Lola Rose. Umuulan ng masira ang kanyang boxing career. Naroon ang ulan sa pinakamahihirap na sandali ng buhay niya noong wala siyang sinumang nakatayo sa kanyang tabi. Ngunit sa pagkakataong iyon, bumuhos ang ulan habang kasama niya si Sophie. Sa halip na tumakbo upang sumilong, nagsimulang maglaro at magdiwang ang lahat sa ilalim nito. At mumiti si Manuel. Ang ulan na dati simbolo ng bawat masakit na sandali sa kanyang buhay ay naging bahagi na ngayon ng isa sa pinakamasayang alaala niya. Doon nagtapos ang kwento ni na Sophie at Manuel na nagpapatunay na kahit magsimula sa pinakamasamang paraan ang isang bagay, maaari pa rin itong humantong sa isang magandang wakas. Minsan, ang taong mukhang pinakamapanganib kapag tinitingnan mula sa malayo ay siya rin palang taong magbibigay sa iyo ng pinakamatinding pakiramdam ng kaligtasan kapag tunay mo na siyang nakilala. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.